Matagal ng panahon, malapit na sigurong mag-10 taon, na hindi kami nag-uusap o nagpapansinan sa eskwela pag nagkakasalubunga kami ang mga mata namin ay hindi nagtatama pero kahit itanong mo pa sa kanya, mag-ex kami dalawa. Ito yung panahong hindi pa uso ang OPA. Jewel in the Palace at Stairway to Heaven pa lamang yung usong Korean novela. Ito yung panahon na emo ang usong forma at hindi ka astig kapag wala kang eyeliner o bangs na mahaba. Ito yung panahon na mula sa elephant at six pockets ay nagbalik uso ang baston at skinny na pantalon. Wala pang front camera yung mga cellphone. Counter-Strike pa yung laro ng mga bata nun. At second-hand serenade yung ginagamit namin pang ringtone. Ito yung panahong hindi mo kailangan maging pogi at maging pet malun na lodi para patulan ng babae. Kailangan lang may load palagi at matyagang mag-register ng only. Wala panliligaw na nangyari. Basta mag-text na kami umaga, tanghali hanggang gabi. Isang araw tinanong ko siya, so ano, tayo na ba? Sinagot niya ako na, oo, basta secret lang muna. Sapat na siguro ang 10 taon para ibunyag itong sikreto. Ito ang kwento ng first date sa buhay ko. Bilang mga estudyante pa lang kami, wala akong pera panlibre ng pagkain o ng sine. Kaya yung special na date namin sa computer shop lang nauwi. Pero hindi ba't ang importante ay masulit ang bawat minuto ng inyong pagiging magkasama? Kaya bakit hindi sa computer shop, 20 pesos lang may forever na? Sa puso ko ay may karera, nag-uunahan ang kilig at kaba, habang dahan-dahan kong kinakapa at inaabot ang kamay niya. Pinisil ko ang kanyang palad, humingi siya ng patawad dahil raw siya ay pasmado, aaminin ko, madirin akong tao, lalong-lalo na sa mga bagay na mamasa-masa. Kaya nga ayaw kong maghuhugas ng plato at nandidiri ako sa palaka. Pero habang magkahawa kamay kaming dalawa, wala ni katiting na pandidiri akong nadama. Wala ni katiting na pandidiri akong nadama. At wala rin kaming masabi sa isa't isa. Hindi ba nakakatawa na pag magka-text o magkatawagan lang ay inaabot ng umaga sa mga batuhang walang kwenta, tipong kumain ka na ba? Oo, kumain na. Ikaw? Kumain na rin. Kain ka ulit. Di ba't nakakatawa na pag magka-text o magkatawagan lang ay inaabot ng umaga sa mga batuhang walang kwenta at pag lumalim ang usapan, kwentuhan tungkol sa mga drama sa buhay, mga pangarap ng habang buhay, anong pangalan na magiging anak natin, saan tayo magtatayo ng bahay. Pero ngayon sa wakas, kayo'y magkatabi na sa lalamunan na tila may barikada ng hiya, walang makaalpas na salita. Walang makaalpas na salita. Wala kaming ginawa kundi manood ng mga magic tricks sa YouTube. Ito yung panahong hindi pa uso ang Netflix and chill at hindi pa rin naiimbento yung Facebook. So, nanood kami ng mga kuneho sa sombrero, huhulaan kung nasan yung piso at manghang-mangha kami sa tricks na aming nakita. Subalit hindi siya nakontento ng basta-basta. Pagkatapos ng bawat video ay mag-google naman siya ng mga article sa Wikipedia na ine-explika ang trick kung paano ginawa. Hindi ko tuloy napigilan na mas lalong humanga sa kanya. Kasi hindi pa uso ang trolls at fake news na fact check na siya. Nung pauwi na kami, sumita siya ng tricycle so kami lang dalawa sa loob. Medyo umaambon at malakas ang hangin kaya naglakas na rin ako ng loob at inakbayan ko siya. Habang papalapit kami ng papalapit sa bahay nila, ay may kumikirot sa dibdib ko na para bang ayaw kumawala, na parang aming puso ay nakagapos at hindi makuhulagpos. Parang hindi ko mahahayaang araw na ito'y magtatapos sa ganun na lamang. Sa isang malamig at madaling makalimutang pamamahalang. Ang kabataan talaga ay mapusok. At ang pusong umiibig sa tukso ay marupok. Hindi ko tuloy napigilang halikan siya. Sa buhok. At nagulat siya. Sa pagkagulat niya, ang pinakauna niyang ginawa ay pagsasampalin ako ng maraming ulit sa mukha. Tingin ko, hindi tama ang ganito kabigat na parusa para sa munting halik kong ginawa. Kaya para makaganti, hinalikan ko ulit siya.
pagkakataong ito sa pisngi na. At hindi na niya ako sinampal. At hindi na niya ako sinampal. At hindi rin nagtagal. Hindi rin kami nagtagal. Pero natutunan ko sa pagdaan ng panahon na ang pakikipagrelasyon ay hindi naman isang kompetisyon ng mga magikero. Hindi ito pagalingang lumikha ng ilusyon. Hindi ito pahusayang manloko. Kaya kung nasaktan ka dahil nagmahal ka ng totoo, hindi ikaw ang talagang natalo sa paghihiwalay ninyo. Ngayon, tila virus na lumaganap ang pagkahumaling sa Korea. Nagbabangs pa rin ako ng mahaba pero binabrush up na para opa. Ang uso sa pantalon, yung sa tuhod medyo sira. Hindi na nagka-counter-strike yung mga bata pero minsan nababaril pa rin sila. Ayun, may Facebook na. Kahit hindi sinasadya, paminsan-minsan nakakakita pa rin ako ng mga balita tungkol sa kanya. Ngayon, ang alam ko, may baby na siya. At iniwan din siya nung lalaking akala niya pang forever na. Kung makakarating sa kanya to, ang gusto ko lang talagang sabihin siguro, ex-baby ko _320. Kung nasaktan ka dahil